iPhone 12 ngayon 2025, 12K na lang? Yes guys, alam niyo naman siguro na nag-release na ng mga bagong series si iPhone, which means good news dahil nagmumura na naman ang mga older units na to. At kabilang na dyan, si iPhone 12. Well, eto guys, makikita nun napakaganda pa ng kanyang condition. Meron pa siyang box, and based on our research, marami pa rin talaga ang namamangha at bumibili ng mga older units ni iPhone, especially if you're like me na nagtitipid at the same time naghahanap ng magandang quality ng phone. And now, sasabihin namin sa inyo kung talaga nga bang after 5 years, worth it pa rin kaya etong si iPhone 12? O baka naman you're just wasting your money straight down the drain when you buy this phone. Well, definitely, huwag na natin patagalin pa at sasabihin na namin sa inyo kung ano nga ba ang mga dapat yung tandaan at the same time kung ano nga ba ang mga dapat yung i-expect kapag bibili kayo ng iPhone 12 ngayong 2025. So, gawin na natin in 3, 2, 1. Let's go! Hi guys! I'm Tin and this is JTin TV. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Saan nga ba nabibili etong si iPhone 12? Alam naman siguro nating lahat na wala ng brand new nito guys. Most likely, second-hand units na lang. But you can do that either sa Green Hills, Facebook Marketplace, Carousel, at marami pang iba. Depende na lang yun sa kung paano kayo maghanap at mangilatis. Well, on our case, kasi nga expert talaga sa iPhone yung napag-utusan namin, aka yung kuya ni JP, nabili namin to sa Irene's Gadgets and Accessories sa may Green Hills, and we got the 256GB na variant sa halagang 13,000 pesos. Yes guys, but if you opt for lesser na storage, well, makukuha nyo na lang to baka nga possibly 11,000. May mga ganun pa ring offers. Pero sa amin guys, okay na talaga yung nakuha naming deal. Maganda ang condition ng mismong phone and wala kaming nakitang issues so far. So, goods to goods na sa amin ang price na yon. Now, let's go to its build quality. As you can see guys, ang ganda niya. Wow. Hindi mo aakalain na 2020 pa ni-release ang phone na to kasi nga guys, look at that. It's very premium and classy. With its glass back, glass front, and aluminum frame, dun pa lang guys, waging-wagi ka na sa durability na meron ang phone na to. Wala pa ata ako nakita ang Android phone na makakatapat sa durability na meron siya kasi nga guys, usually sa ganyang price range, meron pa ring plastic back, plastic frame. Well, eto, ang ganda niya na, ang tibay niya pa. And not to mention, meron siyang flat edge and flat back design. This really stands out, guys, even up to this day. Kasi kung ikukumpara niyo siya kay iPhone 11, ayan, medyo curved pa dito eh. Pero dito, guys, siya talaga yung nagsimula ng flat back na design that up until now, kay iPhone 17, na-retain pa rin naman yan ni Apple. Ayan, kung makikita niyo, pareha silang blue. Mas solid lang to, or mas dark. But what I'm saying is that napakaganda ng design na meron ng iPhone na to. Idagdag mo pa yung logo. Well, hindi ka talaga mahihiyang ilagay pa rin to sa table dahil nakikipagsabayan pa rin talaga siya even up to this day. Now, it's said to have the IP68 dust and water resistant, but I don't recommend na ilubog mo tong phone na to or i-expose mo siya sa mabasang lugar. Kasi guys, 80 to 90% ng mga iPhone 12 or older units nabuksan na, and ayokong i-risk na baka hindi pala nagfa-function or hindi na pala gumagana yung IP68 na yon, baka mas masayang lang yung pera nyo. But overall, for its build quality, still, I recommend this phone, and I think na hindi pa rin naman siya papakabog even ngayong 2025. Now, let's talk about the display of this phone. As you can see, maliwanag pa rin siya, guys, even after 5 years. And this one's the tricky part. Kasi kapag bumibili kayo ng second-hand units, may mga tendency talaga na yung iba, pinalitan na yung LCD screen, o di naman kaya yung iba may mga defect pala, hindi lang namalayan. Well, kaya naman, it's really important na i-check nyo ng maayos dahil if you're like me na authentic or original pa rin naman yung LCD na meron ako, well, na-enjoy ko talaga yung kanyang 6.1-inch Super Retina XDR OLED display with HDR10 support, Dolby Vision support, and up to 1,200 nits na peak brightness. Idagdag mo pa guys na meron na siyang 1,170 pixels pagdating sa kanyang resolution. Well, definitely, eto, talagang napakaganda na for me na hindi masyadong mahilig sa malalaki talagang phones kasi nahihirapan ako and
and goods na good siya na pang one-hand use lang. Yes, siguro sa iba may kaliitan, but for me, enough naman na siya para sa akin. And I love how this one is really great when it comes to binge watching, panonood ng mga movies, because of its Super Retina OLED display that gives off beautiful blacks, yung mga punchy displays na talaga namang na-enjoy ko talaga. Lalong-lalo na sa mga movies and video viewing. Now, the main difference lang siguro na meron ng phone ito, pagdating sa mga Android phones with this price range, is yung kanyang refresh rate. Kasi eto guys, meron pa rin siyang 60Hz refresh rate, whereas may mga 13,000 pesos na phones na ngayon na meron ng 140Hz refresh rate at mas mataas pa doon. Kaya naman, medyo lugi si iPhone 12 dyan. But overall, when you're into casual activities lang naman sa phone mo, pag-scroll, browse, panonood ng movies, well, definitely, wala ka namang magiging problema, lalong-lalo na kapag original yung nakuha mong iPhone. Yun nga lang guys, hindi pa rin sapat yung 1,200 nits na peak brightness niya, kasi kapag ka medyo maaraw nagsisquint pa rin ako kapag ka tinitingnan ko yung display ng phone ito. But overall, when it comes to its display, this one is decent enough, and I can say na laban pa rin naman siya, especially if you're like me, na active lang naman pagdating sa mga social media, panonood ng movies, and casual activities. Talking about the performance of this phone, kamusta kaya si iPhone 12 even after 5 years? Still, maganda pa rin ba siya? Nakakapag-multitask pa rin kaya siya? O di naman kaya, goods na goods pa rin kaya to para sa mga gamers out there? Well guys, eto nga pala ay merong Apple A14 Bionic chipset that is so far nakakuha na ng 1,061,000 scores sa Antutu benchmark, at pagdating naman sa Geekbench ay nakakuha siya ng 1,966 sa kanyang single core and 4,483 naman pagdating sa kanyang multi-core, which means na etong phone na to maganda pa rin pagdating sa mga multitasking, different apps, mapag-games man yan. And speaking of games, well, naglaro kami sa Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty. Well guys, wala talaga kaming naging problema dito kay iPhone 12. Still, it performs very well. Wala mga lag, wala mga frame drops. Ang ganda pa rin ng performance pagdating sa paglalaro ng Mobile Legends, mapa Honor of Kings man yan or Call of Duty. Take note guys na max graphics settings na yung makukuha mo dito sa mga larong to. Kaya naman, enhance talaga yung inyong gaming experience even dito kay iPhone 12. So far, when it comes to its performance, if you're like me, who's a student, hindi naman kaya content creator, wants to multitask, well, wala kang magiging problema kay iPhone 12 guys. Mapa-light editing man yan, content posting, online business, eto talaga ay isa sa mga perfect na phone na ma-recommend ko sa inyo. And even sa mga gamers dyan, na mga nasabi naming games. But if you like heavy games, well, definitely, I don't think na para sa'yo ang phone na to. Now, with its 5G capability, this is what stands out from the rest of the lower units ni iPhone. Kasi eto guys, kaya niya na makipagsapalaran sa mga lugar na meron ng 5G. Which means na mas okay or mas high na yung inyong internet connectivity and mas productive na rin yung inyong mga work o di naman kaya activities na gagawin with this phone. And dagdag mo pa na supported pa rin ang phone ito ng newest iOS 26. Kaya naman hindi ka na mag-worry pagdating sa security. Plus, nakakasabay ka pa sa uso. Kaya naman if you're wondering kung ano nga ba ang dapat mong piliin, either si iPhone 11 ba or iPhone 12, well, I suggest si iPhone 12. Kasi nga, with its 5G capability pa lang, well, definitely, mas marami kang magagawa and talagang mas makakasabay ka with this phone. Now, let's talk about the worst part, or should I say, weakness ni iPhone. At yun guys, ay ang kanyang battery. Alam naman siguro natin na kapag sinabing iPhone, kahit pag gaano kaganda ng mga specs na nasabi ko kanina, well, dito talaga magkakatalo pagdating sa kanyang battery. Kasi guys, iPhone is equals to saksakan talaga. Dahil most of the time, especially ngayon, ng mga second-hand units, well, rare na talaga na makahanap ka pa ng iPhone na merong battery health above 85%. Pero guys, lucky for me, yung nahanap ko ay 83% na battery health pa naman. But kapag umabot na yan ng 100%, magtaka ka na dahil baka nga boosted yan or hindi talaga original na battery yung nandyan sa mga iPhone units nyo. But apart from that, specs-wise, aabot siya ng 2,815 mAh. Pero guys, ang liit na nun, idagdag mo pa na bumaba pa yung battery health niya, well, definitely, yung iba, hindi na talaga umaabot ng days bago need na mag-charge ulit. Pero ako guys, aabot pa naman siya ng isang araw, especially if hindi naman ako masyadong gumagamit ng data or hindi naman heavy yung ginagawa kong task dito sa phone ko. But if you're super busy or gamer ka, well, definitely, I think need mo na ng best friend na power bank o di naman kaya charger para mag-survive
makasurvive ka sa isang araw. It has 15 watts when it comes to its MagSafe and even wired chargers. Pero guys, marami ka naman ang mabibili ng mga fast chargers ngayon para mas mapadali yung waiting time mo. Yun nga lang, careful ka lang din na hindi rin masira yung inyong mga iPhone units. So far, pagdating talaga sa kanyang battery, yun talaga yung nagiging deciding factor kung bibili ka nga ba ng iPhone 12 sa taong to. Dahil guys, kapag ka busy ka namang tao or always on the go ka at hindi ka naman mahilig magdala ng power bank, well, definitely, hindi ko talaga marirecommend etong si iPhone 12. Kasi guys, napakadali niya na lang malobat. But, if hindi naman issue yun sa'yo, o di naman kaya taong bahay ka lang naman, and hindi naman problema sa'yo ang palaging nagcha-charge, well, definitely, hindi magiging problema ang battery ni iPhone 12 ngayong 2025. Now, let's talk about the main reason kung bakit marami pa rin ang bumibili ng iPhone 12 even after years of it being released, which is the, camera, of course. As you can see, guys, napakaganda ng kanyang camera modules. Hindi naman siguro question yan. And it has 12 megapixels in all of its lenses. Mapa main camera, ultra-wide, and selfie camera. Parehas lang siya, guys. Wala naman siya masyadong difference talaga pagdating dito kay iPhone 11. Siguro, dun lang siya medyo umangat pagdating sa kanyang night mode with its larger aperture. But other than that, I see no difference, especially if nasa good lighting or daylight na environment. Wala ka talaga makikitang kaibahan sa kanila. If that's your reason, why are you going to purchase iPhone 12? But if you're like me na content creator or aspiring content creator, estudyante, or online business owner, well, definitely, napakaganda na ng camera nitong si iPhone 12, guys. No question when it comes to that. As you can see here, yung kanya mga camera results, napakaganda, very crisp, with good color reproduction, and natural talaga yung dating. Well, no doubt na napakaganda pa rin ng camera ni iPhone 12 even after 5 years. Also, idagdag mo pa na pagdating sa kanyang video quality, aabot na tayo up to 4K at 60 FPS with optical image stabilization, which is very efficient pagdating sa mga nag-video kahit na medyo magalaw yung kamay. Well, wala tayong magiging problema dyan, guys. Kaya naman sa mga maraming projects o di naman kaya yung mga pa-video dyan, well, magagamit at mapapresent mo na yung phone mo sa mga classmates mo. Overall, guys, wala naman talagang magiging problema when it comes to the camera of this phone. Siguro lang kung maselan ka talaga, gusto mo yung mga telephoto at kung ano-ano pang mga newest and latest updates pagdating sa camera na meron si iPhone. But other than that, if wala ka namang arte, o di naman kaya, goal mo lang naman is makapag-post sa social media at makapag-social climb. Go, go, go! Well, wala ka talaga magiging problema, and definitely, I will recommend iPhone 12 because of its camera. Now, for the tips, number 1, guys, always check the necessary areas kapag bibili kayo ng mga second-hand units, kagaya na lamang ng kanyang battery health, kung mas mababa pa ba sa 75% or di naman kaya masyadong mataas, 100%, magtaka na talaga kayo dahil baka pinalitan na yan, kagaya ng mga sinabi ko kanina. Also, check for the unknown parts. Makikita nyo naman yan sa settings at magno-notify naman yan sa mismong phone kapag may mga unknown parts siya. Also, for the LCD, kung napalitan ba, gumagana pa ba kapag ginaganyan-ganyan nyo, sumusunod pa ba siya or responsive ba siya. Always check for that kasi guys, baka masayang lang yung pera nyo kapag hindi talaga authentic yung mga parts or di naman kaya may mga defect yung makuha nyong unit. Second, always know or be aware kung saan kayo bibili ng phone dahil merong iba dyan guys na kapag lock to the owner, especially pag lock to the owner, baka yung iba nakaw yan, so madamay pa kayo. Always go to your trusted na ng mga bilihan pagdating sa mga second-hand units. Also, don't buy yung mga bawal i-reset o di naman kaya bawal i-update. Dahil guys, red flag talaga yun. Baka bypass units yun or di naman kaya hindi talaga totoo. Peke lang pala. If you're gonna buy, always opt for factory unlock o di naman kaya open line. And kung lock man, baka piliin nyo na lang or make sure na it's either smart lock or globe lock. So, depende na yan sa kung ano yung mas hiyang sa inyo na mga network. But other than that, please be vigilant at wag kayo bili ng bili without checking the phone kasi dahil baka ma-scam kayo. Pangatlo guys is, aside from checking the parts of the phone or the condition ng mismong phone, also check the price. Dahil pag nabili nyo siya sa halagang 17,000 and up, makakabili na kayo niyan ng iPhone 13, which is pag-uusapan natin sa next video. But lower than that, mga 15 to 12, well, bilhin nyo, especially
especially if maganda pa naman yung condition niya, maayos or mataas pa yung battery health niya, well, definitely, that's a steal. Now, last step, since nasabi ko naman siguro kanina na battery talaga yung isa sa mga kalaban nyo when it comes to this phone, well, ayoko din naman na mag-risk kayo sa mga wires na hindi nyo familiar. Kaya naman, I urge you to buy the trusted brands, gaya na lamang ng Ugreen na power bank para, alam nyo yon, magamit nyo yun ng mas matagal yung phone, o di naman kaya itong 2-in-1 MagSafe wireless charger nila. Dahil eto guys, ay talagang isa sa magiging best friend nyo kapag gusto nyong magamit ng mas matagal etong si iPhone 12. And good news na rin dahil nga this phone supports MagSafe charging. Kaya naman wala ka na talaga magiging problema o hindi ka na need maghanap pa ng maraming wires. Just stick it in and ayan na. Pwede mo na siyang dalhin kahit saan. So if you're looking for convenience while being matipid at the same time, well, definitely get this combo dahil eto guys, hindi lang for aesthetic but also for functionality. And good news dahil marami din silang ongoing na flash sale kaya naman mas makukuha niyo sila sa mas mababang price. So, worth it pa rin ba si iPhone 12 ngayong 2025? Well, definitely guys, especially if nakuha mo siya sa magandang presyo na deal at with good condition and good battery health. Well, marirecommend ko talaga siya because with its durability when it comes to its build quality, pagdating sa kanyang smooth display, and with its great camera, definitely magiging worth it. And still, this will not be behind pagdating sa mga units ngayong 2025. So I think that's it. Once again, I'm Christine and this is JTeen TV. We have ongoing giveaways every month. So definitely don't forget to subscribe and comment down below kung ano pa mga units ang gusto nyong i-review namin sa channel na to. Once again, I'm Christine and this is JTeen TV. Thank you for watching and God bless. Bye!